And now, live from the Christian Bible Baptist Church studio, your favorite noontime show, The Baptist Lunch, hosted by Pastor Gil Lorena. Amen, amen. Magandang tanghali po muli sa inyong lahat. And once again, we are back. We are back once again sa ating pong programa on your favorite noontime show, The Baptist Lunch. And this is the week opener of this program ng ating programa, The Baptist Lunch. Ito pong week starter po natin, ang Tuesday episode natin, which is for the wives and for the mothers out there. Magandang tanghali po sa inyo. Programa niyo ito. Join us once again sa atin pong comment section. Kaya maganda po dahil ngayon po natin wawakasan ang atin pong topic about how to catch up or how to cope up with your busy husband. Napakaganda po niyan. Lalagyan po natin ng magandang usapin niyan ngayon for the last time dahil pagpasok ng December ay bago na yung topic po natin. Kaya muli, enjoy with us and I believe that this will be continually a great blessing to all of you. Kaya po para sa lahat ng mga mothers out there, wives out there ng North, South, East, and West Corner, magandang tanghali po sa inyo. Let's enjoy this program. And of course, to our viewers nationwide and worldwide. Of course, with me right now is my co-host. Kasama po namin dito si Ma'am Marinelli. Balakbakan po natin si Ma'am Marinelli. Nasa yung balakbak natin? Yan! Good afternoon sa inyong lahat. Ayan. Hello sa aking partner na nagpapagaling ngayon, Ma'am Cynthia. Get Shout well out kay soon. Ma'am Cynthia. Hello po sa inyong lahat. Kakaiba pala nakaupo dito sa gitna. Para kang guest. Okay po, good afternoon sa lahat ng corners. Nasabi nga kanina ni Sir Jao. At syempre, sa aming West Corner, kay Ma'am Cynthia, kay Sir Noel, na aming leader. Si Sir Noel, na aming leader. At si Ma'am Cynthia na kanya asawa, please get well soon po, Ma'am. And also, magandang tanghali po sa lahat ng nanonood. Pinasa ko po yung link kanina sa Philippine Navy Officers Wives Association. Congratulations! Sila po ang nag-champion kagabi sa presentation sa buong AFP Ladies Club. Nabalitaan ko ba, meron kayong event doon, no? May event daw kayo, sabi ni Sir Roy. Hanggang almost midnight na po kami natapos at binisita po kami ni Chief of Staff. Wow! Oo, nagbigay siya ng special Christmas message. Siyempre, pinangunahan ni Mrs. Chief of Staff yung ating program kagabi. And si Ma'am Tina Trinidad, hello po. Siya po yung presidente ng Ladies Club ng buong AFP. Wow! Oo, Amen! kaya, Proud na proud yung mga Miss Tanya. Opo. At si Ma'am Tet Orbe naman, ang presidente ng Philippine Navy Officers Ladies Club. Pag baluarte pala ng CSI yun eh. Kaya nga po baluarte ng CSI. Ang mga nasa ulo ay puro taga sa atin. Amen! Amen po. Kaya maraming salamat po and we really give God the glory for kasi hindi po namin ine-expect na may contest pala yun. Ang sinabi lang po sa amin na mag-present kayo ng presentation about White Christmas. So, yun. Teka lang, Mami, maiba ko. Yung ba yung nakita ko na naka-Elsa ka? Opo. Ano po yun? Shooting namin yun. Shooting pala yun. So, ano lang po yun? Patikim. Yung buong video po, ginawa po namin kagabi. Wow. Oo. So, nag-shooting. Ano po yun? Joke po actually yung ginawa namin. Puro instead, parang Navy version na ginagawa ni Anna sa Frozen. Papalabas po namin yung video na yon sa official website ng Philippine Navy Officers Kasi lahat Wives. yan, Ma'am, no? Sa Facebook ng Navy ba lumalabas yung ganyan? May sarili pong... May sarili yung mga wives. Opo, yung mga wives po, doon po namin siya ilalabas. But I think we will be sharing it on a public page para po mag-enjoy kayo ngayong Pasko. Ma-enjoy kayo doon at mabibless syempre sa Christmas message. Ayan. At sa lahat ng mga nanonood, this is our last day ng November. Yeah. Last Tuesday po. Tuesday ng ating episode. Napakabilis. Sorry. Oo, ang bilis. So, I'm very excited sa ating discussion ngayon dahil sabi nga ni Sir Jao, we will be talking about kung ano yung mga recap dun sa topic na how to cope with a busy husband. Kagabi po, kasama ko ang mga ladies na lahat ng husband ay busy. Actually, Ma'am, buti yung sinabi nyo kanina na naipapasa nyo to sa kanila. Kasi I believe, shout out po sa lahat ng mga
wives sa mga military officers, lahat po nandiyan dyan, mula Army, Navy, Air Force, lahat po sa inyo, shout out. And prayerfully, you are watching this because Yes. alam ko po makakatulong sa kanya kasi we cannot deny the fact that yun yung talagang, ito yung matinding labanan eh. Kung Totoo pamilya lang ang pinag-uusapan, isa sa matinding gera talaga ng mga kasundaluhan ay yung sa pamilya. Totoo po. Lalo na sa pagsasama ng kanilang asawa. Exactly po. Yeah, because dyan nasimula ni Pastor Hill yung ating pong gawain, biyaya ng Panginoon. Dyan po siya nakapag-start. Oo nga po pala, yeah, no? opo. Kaya talaga ikikwento niya po lahat yan at talagang marami siyang experience dyan. Opo. At kitang-kita po natin kung paano nga ang salita po ng Diyos talaga ay very effective pagdating po sa bagay po na yan. Amen. Yeah. Sige ma'am, go ahead. Meron pa kayong gusto batiin ma'am? Opo, sa mga nanonood na taga Davao, maayong udto kaninyong tanan. And also po, congratulations sa Department of Education and the National Welfare for the Protection of Children sa kanilang programa ng month-long end ng Children's Month. Ayan Yeah, po. yeah. And talagang Children's Month. Children's Month celebration po kanina and narinig po natin ng speech ni Vice President Sara Duterte na sabi niya po na we really have to protect our children. May bago po palang ang ganda po ng motto ng DepEd. Oh. Makabayang kabataan at kabataang makabayan at bayang makakabataan. Yun, pambihira. Talaga naman. Talagang tamang-tama pala yung event natin nun sa Team Focus. Exactly Sakto-sakto, po. no? Na talagang tinuturuan. Kaya naalala ko po talaga yung church kanina na napaka-bless po nating lahat na tinuturuan ng mga kabataan na mahalin ang ating bayan. Amen. At yan po ang move ngayon ng Department of Education na tinuturuan ng mga batang magmahal sa ating bansa at yung bansa na nagmamahal sa bata. Amen, amen. Ayan. And kanina rin po pala nagkaroon din ng Zoom meeting on the welfare of military families. And ang isa sa mga na-discuss po dun sa doktor na nag-discuss is, sabi niya, isa sa support ng mga at very important support para hindi po kayo ma-stress ay ang simbahan. Wow, Natuwa amen. talaga ako, sir. Sabi niya, your faith, sabi niya, the social welfare na nakukuha mo dun sa interaction mo sa iyong kapatiran ay malaking tulong sa iyong buhay. Kaya Amen. wag po nating iwanan ng simbahan dahil Yeah. kahit na po, ayun po, doktor na po yun. It's not even spiritual ang nagturo, hindi nga pastor kundi doktor na nagsasabing kailangan mo ang iyong pananampalataya at Yeah. kailangan mo ang iyong simbahan. Kaya nakatuwa po yung araw na to. Talagang naka-align lahat sa Yeah. tinuturo ng simbahan. Yeah. At least ngayon, maganda na re-recognize talaga nila. Opo. Kasi there's been a time in our country na talagang hindi na-recognize yung simbahan Totoo Very po. little talaga ang tingin sa simbahan Kailan lang nagkabalikan yan after pandemic at during pandemic. Opo, Di ba? tsaka siguro I think po nagiging matibay paano na rin po nagbabago yung shift ng mga learning nila. Yeah. Meron din po talagang extreme na hindi Yeah, mo yeah. mapapakinggan yung side ng simbahan. Pero most of the guests na po na naririnig namin natatouch talaga ang faith Church, yeah. yung talagang nasasama nila sa presentation ang faith. Yeah, totoo po yan. Alam nyo kasi mga kapatid, hindi kasi natin pwede talagang i-set apart Opo. ang salita ng Diyos, ang simbahan pagdating sa pamilya. Yes po. Because talagang yan ay isa sa mga dinisenyo talaga ng Diyos yan para in fact, He's the one, sabi nga natin, He's the one who started it. Amen. So, therefore, wala tayong reason para i-set aside yan. Ito pa palang isa po na testimony na na-bless po talaga kami. Yung isa pong, di ba po sa production po ng Lion King, yung wardrobe, po doon, yung wardrobe head, yung gumagawa ng costume, siya rin ang gumawa ng costume ngayon ng Hamilton. Nagkaroon po kami ng na-meet namin siya over coffee last weekend and sinabi niya po, alam nyo, sabi niya, sa tagal ko ng trabahong to, may mga times na nalulungkot ako. But you know how I cope?
I am grounded in the Lord. Doon lang po namin nalaman na Kristiyano pala siya. Sabi niya, I grew up in Sunday school. Wow. I grew up in the church. Sabi ko, wow. Sabi ko, pati dito sa entertainment industry na nakakatakot, ang daming pwede palang magkaroon ng maayos na buhay. Actually, talagang ito ay napapag-usapan natin dahil sa pasok sa pamilya, sa pinag-uusapan natin. Alam nyo, totoo ma'am, actually, even in the entertainment industry, marami lang talagang na-compromise. Opo. Pero in fact, maraming nakakumbaga sa mga intelligence, maraming nakalubog na Baptist dyan eh. Hindi ko nga natanong kung Baptist ba ang niya eh. Marami pong katulad niya sinabi ninyo, lumalabas na lang sila pag may isang nag-i-stand. Opo. Actually, yun yung totoo niyan eh. Kaya nga kita nyo, katulad yan ma'am, kung nagpapakilala si JJ dun sa kanyang, alam nila eh. Nakikita nila yun. Kaya nakakapag-voice out na rin sila. Totoo. Di ba? Yun yung isa sa mga kadahilanan mga kapatid kung bakit lagi natin sinasabi dito na panindigan natin yung pananampalataya natin. Never would you compromise it. Kasi matagal ng Kristiyano yun, pero kailan niya lang nilabas. Oo, nagulat kami talaga. Laking Sunday school siya. Oo, kailan niya lang nilabas yun. Ngayon lang niya nilabas. Bakit? Ibig sabihin, kasi yung mga nakikita niyang Christianity is already compromised na wala siyang lakas ng loob na iba yung Christianity niya. Correct. You see? So, yun yung sinasabi natin. Yeah, because the world has its own form of Christianity. Kaya nga yung sa atin, mga kapatid, sinisimulan natin sa pamilya, mula sa mga tatay, sa nanay, hanggang sa mga anak, para ma-impose natin ang biblical Christianity. Amen. Ang difference ng biblical Christianity sa worldly Christianity, lalong-lalo naman pagdating sa relationships. Exactly diba? po. Kaya nga dito, pinag-uusapan natin yung how to catch up or how to cope up with your busy husband. You see, lalong-lalo na dyan, if we're not going to stand on the biblical teachings kung paanong isang asawang babae magka-catch up biblically sa kanyang busy na asawa, ay talagang maraming hiwalay na mag-relationships. At marami po talaga. Problemado po. Isa po yan sa malaking problema ng armed forces, yung mga naghihiwalay ng mga mag-asawa. Yeah. Nag-comment na po ang mga taga-Philippine Navy Officers, Wives and Husbands Association. Shoutout po sa inyo dyan. Shoutout po sa inyo dyan sa lahat ng mga Philippine Navy Officers' wives. Yan. Hello, sister. Asawa ni Captain Nieva na BFF ni Julien. Yeah. Na nandun sa Australia ngayon. Yan pala, pa-shoutout, sister. Yan. Yes, hello. Pinoa, good afternoon. Philippine Navy is watching. Hello po sa inyo, ma'am. Shoutout po sa inyo. Si Ma'am Maui. Yeah. Kasi alam nyo, ma'am, katulad nito, let me just read this verse sa pagtutuloy-tuloy po natin. Proverbs, gusto kong basahin itong verse na ito eh. Sabi dito, mga kapatid, na dito binabasa natin ito, very familiar passage ito from the book of Proverbs, okay? Proverbs chapter 18, verse number 22. You see, bagamat minsan, Ma'am Marinelli, kino-quote natin ito sa mga mag-aasawang lalaki. But, maganda po itong tingnan po ninyo, mga asawang babae. This is a very, pagka pinag-inisipan nyo po at inintindi nyo po ito, biblically, spiritually, pag-iisipan nyo po or uunawain nyo po ito, not by your own wisdom, but through God's wisdom, ay malaki po ang impact nito sa inyo. Sabi po dyan, Proverbs chapter 18, verse 22. Sabi po ng Bible, whoso findeth a wife, findeth a good thing, and obtaineth favor of the Lord. Amen. Gusto kong gamitin ito sa inyo, mga wives. It's because of the reason para makita nyo that even though, makita nyo yung isang bagay that you have to maintain as a wife na ibinigay ng Panginoon sa inyong mga husband. Ano po yung kailangan yung mapanatili? That you are a good thing. Amen. Hindi na po, again mga kapatid, by the way, sa ito Ma'am Marinelli, sa pamamaraan ng pangunawa ng mundo, sasabihin na naman ng iba, I'm not a thing, hindi ako bagay, I'm a human. Yeah. Masyado na pong yan. Hindi po yan ang tinutukoy dito, hindi po yan ang gustong ipakita. Papaliwanag ko po sa inyo yan. Whoso findeth a wife, findeth a good thing. Amen. You see, therefore, halimbawa sa amin ng mga husbands, when God gave you to us and as our wife, ang take po namin sa inyo, biblically speaking, ang take po namin sa inyo is that you are
the good thing that God has given to us. Yan. You see? Sa kanta lang kasi nila naririnig Yeah, yan eh. totoo yan, man. Totoo yan. Kaya ko po sinasabi yan, it's because kailangan din po na yan yung patuloy niyong i-work out that you will maintain yung reputation of being a good thing. Amen. You see? At yung sinasabing good thing dito, is you are isa yun sa mga tinuturo ni Pastor Hill. You are one of, hindi yan thing na kayo ay tinuturing na bagay. But ang ine-emphasize na dapat makita natin dyan, that you are one of you are the priceless possession. Amen. You see, ang pinapakita dyan is not the thing na kayo ay bagay, but we found, kumbaga kung gagamitin namin yan sa amin, Ma'am Marinelli, yung verse na yan, whoso findeth a wife, like for example, ako, si Sir Julian, you see, when we found you as our wife, si Ma'am Yang, at kayo po, kay Sir Julian, kay Ma'am Marinelli, we found a priceless possession. Amen. You see, bakit? Because wala tayong pwedeng sabihin na good thing. Walang sinasabi ang Biblia na good thing, na basta lang good. Yes. Tama. When God told you that this is a good thing, let's go back to the creation. Yun din ang isip Behold, ko. it was good. It was Amen. very good. Yes. You see? So makikita nyo po yan. Kaya ako sinasabi yan, mga kapatid. It's because of the reason, yan po yung katayuan ninyo, mga wives. I hope you're listening. Sa lahat po ng mga wives, no, ito po yung kailangan na i-maintain po ninyo. That you are one of the good things. You are the priceless possession of your husband. Yes. You see, kaya nga po anong kasunod? Anong conjunction po ng findeth a good thing? And obtaineth favor of the Lord. Amen. This is the thing that you have to maintain as a wife sa inyo pong mga husbands. You see, because we believe that the Bible is telling us that when we found you as our wife, we got a good thing. We got a priceless possession. And when we had you, we obtained the favor of the Lord. Amen. Kaya natin pinag-uusapan dito yung how to catch up with your busy husband, and we are tackling it with the biblical reference. It's because of the reason na, Ma'am Marinelli, ang nangyayari po sa panahon natin ngayon is that nagkakaroon na ng bangayan sa relationship na hindi na nakikita ng husbands na kayong kanilang wife is their priceless possession na. Totoo. You see, Kaaway na. Yes, nagiging hindi na good thing yun pagka gano'n na nangyayari. And the other way around is that hindi na maramdaman ng husband yung favor ng Diyos sa inyo. Tama. You see, yan po isa sa kaya ko nga po ito binanggit po sa inyo, mga kapatid, because this is something that you have to maintain as a wife. Because yan po ang description sa inyo ng Diyos sa amin. Amen. You see, that when we found you, you see, when God gave you to us, we've got the good thing that helps us to obtain the favor of the Lord. Amen. Wow, what a very You see, beautiful kaya ano po reflection. yan eh. Kaya nga, again, inuulit ko, para sa mga wives, kaya nga, you have to follow what the Bible is telling us. Lalong-lalo na, we have to follow what the Bible is teaching us. What the Bible is commanding you, how to perform your role as a wife para mapanatili nyo ang pagiging good thing at mapanatili ninyo na sa amin bilang isang asawa, makikita namin patuloy that we obtain the favor of the Lord through you. Amen. You see that? Kaya ko po sinasabi yan, mga kapatid, because kung hindi ninyo susundin ang salita ng Diyos, babagsak kayo at sisingitan kayo ni Satan na magkaroon ng ungodly, unbiblical attitude that will take you away, saan? Sa pinaka sinasabi ng Biblia that will remove you from being a good thing and being the favor of the Lord. Aalisin kayo doon. You see, paano mangyayari yan? Katulad ng pinapakita po ng mundo ngayon na mga rights ninyo as a wife bilang isang kababaihan. Lahat po yun, actually, lahat ay against, nakatalikod saan sa itinuturo po ng Biblia. You see?
Sinasabi, marami nagkakabanggaan sa mga equality of rights, yung mga ganyan, at yung mga karapatan, and then katulad ng maraming mga pinag-uusapan na parang may instead of being a blessing, nagkakaroon pa ng power, nagkakaagawan pa sa kapangyarihan sa loob ng bahay, the authority. So everything, mga kapatid, that this world is trying to influence or to input sa inyo pong position as a wife, lahat yan ay tagasira ng description na sinasabi mo ng Biblia na to sa inyo. And that will really affect your relationship. It affects your relationship sa inyo pong mga asawa. And sabi ko nga, ang pinakapangit na resulta niyan is that yung dulo, madadamay pati mga bata. Totoo. You see? Madadamay pati mga bata. Saan nagsimula yan? Because, sabi ko nga po sa inyo, maybe or there are times na nakikita natin, marami tayong na-witness, saan nagsisimula? Because there's a failure of responsibility and a failure of duty and to perform the role, failure on performing the role as a wife. Because the very important thing, lagi po yung sinasabi ni Pastor, noong nakaraan, kung maalala nyo po, sinabi ni Pastor po yan eh. You see, you've got to be a wife first before you've got to be a mother. Amen. Alam nyo po, nangyayari ngayon, ma'am, ang nangyayari ngayon, nakikita nyo po yan sa television. Ano po yung nakikita nyo sa television? You see, di baling lang magkahiwalay sila ng asawa nila, wag lang mapahiwalay yung anak. Yeah. Very wrong. Yes. Very wrong. Tandaan po natin, mga kapatid, going back to the creation and even sa panahon po natin, nung tayo po'y nagkapamilya, mag-asawa muna kayo bago kayo naging magulang. Right. That's right. You see, mag-asawa muna kayo bago kayo naging magulang. Therefore, you've got to be a wife first before you've got to be a mother. Because you can never be a good mother if you're not a good wife. Amen. Totoo. Minsan, pinagkakahiwalay na po yan sa panahon ngayon. Yung description niya, I may not be a good wife, but I'm a good mother to my children. Tandaan, that sabi ko nga po sa inyo, nakakalungkot man isipin that you have to be careful. Ganyan ang ginagawa ng mundo ngayon sa maraming mothers, sa maraming wives. You see, kaya nga sabi ko nga sa inyo, kaya nagkakaroon later on, ang pangit nito magkakaroon ng pilian yung mga bata. Yes. Sino kay tatay, Kawawa. sino kay nanay. You see, mahirap din po sa kalagayan ng mga bata yan. Totoo po. You see, hindi po yan tinuturo ng Biblia. Kaya ako po sinasabi po yan sa inyo because ito po as a wife, to all the wives out there, ito po muna ang kailangan. Yung tingnan niyo po yung topic po natin. How to cope up with your busy husband, not with the busy father. In-specify ni Pastor Hill with the busy husband. Yes. Because totoo. ang role na pinag-uusapan po natin ito as a wife, not Amen. as a mother. Yes, yes. You see, because you will be, as I said a while ago, you will only be a good mother if you're a good wife. Naalala ko po ang Go ahead. sinabi ni Ma'am Tang nung siya pong nag-guest. Kasi po, di ba, may mga times na nasisira yung spirit niya dahil sa kabisi na ni Pastor Rick, wala ng time sa kanya. Yeah. So, to the point na i-rebuke na siya ni Pastor Rick. So, tinanong namin siya paano niya finifix ang sarili niya. Sabi niya, nagbabasa siya ng Bible at binabalikan niya ang mga preaching. Man. Doon lang daw siya na hihimasmasan Yeah. na kailangan ko palang ayusin yung sarili ko at iset aside yung emosyon ko para mas maintindihan ko si Pastor Rick. Diba, Ma'am Tang? Yeah. So, we really learned a lot from her. And also kay Tintin, nung sabi niya, if I trust my husband fully. At Man. ina-frame naman to ni Pastor Hill by saying, if you trust God, you should trust your husband. Yeah. So, kasi usually, trust issues kapag busy na ang husband. Yeah. But there are a lot na hindi naman nagiging issue sa kanila if they really trust their husband as much as they trust God. So, yun, yung kabisihan. At saka naalala ko pala, speaking of trust, si Ma'am Tet, tinanong namin dati, Ma'am, paano yan? Hindi ka ba nag-iisip ng ganyan, pwedeng magloko? Sabi niya, alam mo, hindi ko na yan iniisip kasi kung magloko siya, kasalanan niya yun sa Diyos. Yun, totoo yan, ma'am. Actually, I already mentioned that before sa isa sa mga kapatiran. But also narinig ko rin po yan kay kay Ma'am Lerma. Lagi po sinasabi ni Nanay. Sabi niya, may kanya-kanya tayong papel.
You see, kaya nga tama yung sinabi na po yun eh. If sinabi ni Pastor, if you fully trust God, you have to trust your husband. Opo. You see? Because ganun din po yun. Sinasabi nga po ni Ma'am Lermay, pag magkasala si Pastor Rin, kasalanan niya yun sa Diyos. Amen. Primarily, yun yung lagi natin tinitimbang dito mga kapatid eh. You see? Ang pinakamabigat na dapat lagi, minsan kasi nagiging emotional tayo when it comes to our relationship, marriage relationship, na ang lagi nating binibigyan ng bigat, yung magiging kasalanan natin sa bawat isa. Yeah. Kasalanan ng wife sa husband, kasalanan ng husband sa wife, na si-set aside na yung kasalanan natin sa Diyos. Na yun talaga yung mas mabigat na singilin. I like that, sir. I like that Di ba? statement. Mas mabigat na singilin, Tama. yung singilin ka na Diyos, hindi yung singilin ka ng asawa mo. Amen. Kasi kaya Tama. tingnan niyo po ang nangyayari, ma'am, di ba? Pagka nagsingil yung pag sumingil na, ikaw may kasalanan nito, gumanti lang ako. You see that? So, hindi na ngayon natin nalalaman, pagkakaroon ng ganong klaseng attitude, nadidevelop na ng both husband and wife yung mabigat at malaking kasalanan sa Diyos na nagdisenyo ng kanilang marriage. Tama. You see, kaya ko po sinasabi yan mga kapatid, kasi nandiyan yung word na obtain at favor of the Lord. Yes. You see, kaming mga husband, we obtain the favor of the Lord when we have you as our wives. Amen. You see, kaya nga po pagka hindi nyo nagampanan yung papel ninyo as our wives, hindi nyo nagampanan yan biblically, spiritually mga kapatid, mawawala po ito. You see, ito po yung isang bagay na magpapalakas ng marriage natin pag na-perform nyo po ang pag nailagay nyo po sa isipan nyo ito at na-preserve nyo ito para sa mga wives, isa po ito sa magpapalakas ng marriage po natin. Bakit? Amen. Nandoon sa marriage natin yung favor of the Lord. Bakit? We have you as our wives. Kaya pala, sir, minention sa Proverbs 31, verse 11, the heart of her husband doth safely trust in her, Yeah, that's so it. that he shall have no need of spoil. And sabi niya, she will do him good and not evil Amen. all the days of her life. That's right, that's right. Nasabi po yan dati ni Pastor na, paano Pastor kung nagluloko yung asawa ko? Paano Pastor kung wala na siyang time? Hindi sinabi sa Bible na except na gaganito siya. Kundi gagawin mo ang kabutihan sa kanya no matter what. Yeah, yeah. Walang if, walang buts. Yeah, yeah. So, saludo sa mga wives na talagang nakayanan yung mga ganong klaseng sitwasyon. Yes, totoo po yan. Kasi alam niyo po, yun yung, balik tayo sa sinabi niyo kanina, ma'am, na binanggit nga ni Ma'am Tin sa atin dito. Binanggit din ni Pastor, yung trust issues na sinasabi ninyo, because that's really the main thing pagdating na sa business. Opo. You see, pero yun ang nga sinasabi ko mga kapatid, if you will maintain or you will maintain na you will preserve it, you will do it, na you will be still the good thing na nangyari sa asawa ninyo kahit na busy siya. Mga kapatid, sabi ko nga without us, sabi ko nga, maaari sa mga nakikita natin kung in-apply nila to, nakikita natin sa social media, yung mga nagpupunta sa mga public offices at nagpapatulong sa ganito, ganyan. Kung ito lang yung nasa isip po ninyo, maaaring ito rin po kasi yung makakatulong para tumino ang kaisipan ng asawa po ninyong lalaki. Amen. You see, ano po yun? Because it will give us na, the thinking na, yung asawa ko, pinapanatili niya maging mabuti sa akin. Yes. And Totoo. sabi nga natin, bagamat this is for the wives, pero sa mga husbands that are watching out there, ito rin yung isa sa bagay na dapat na maisip natin na isa rin ito na nakakatulong sa atin ma-obtain yung favor ng Panginoon. Amen. You see? So, ibig ko sabihin, pag na-preserve nyo po ito para sa mga wives out there, kung sakasakali man na diablohin yung asawa po ninyo, ito yung magpapabaliktad ng isipan. Amen. You see, totoo po yun Ito yung magbabaliktad ng kasi yung wife ko, kahit na ito na nga, nagkakaloko kang ganito, she still remained a good thing for me. Amen. She still been good to me. Amen. You see? And kitang-kita mo, lalo na kung mananatili kayo, para ma-obtain nyo yung favor ng Panginoon. Naririnig natin madalas dito, kanina binanggit nyo, ma'am, bumabalik sa salita ng Diyos, binabalikan yung preaching, a prayerful wife. Yes. Yeah, that keeps that helps us preserve the favor of the Lord, stays the favor of the Lord sa marriage po natin.
So, kung papanatilihin nyo po yan mga kapatid, ay talagang walang hiwalayang magaganap. Opo, totoo po. Tsaka may mga narinig na tayong mga kapatiran na ganyan na nagka-problema sa asawa. Yeah. Tapos umalis sa simbahan, edi lalo sila magkakaproblema, Yeah, diba? totoo po yan. Totoo po yan. Kasi, sabi ko nga, pagka hindi po ninyo nagampanan ang bagay po na ito, so, mawawala ito. So, kaya ngayon, ang nagiging tingin ngayon, ma'am, pagdating sa marriage na, pagtingin na ng asawa, kaya may mga batuhan na ng salita, simula talaga nung asawa kita, ganito na nangyari sa buhay ko. Oo, mas Ganito, masakit ganyan yun. na. You see, tapos ito pa ma'am, naghahanap ng mga yun nga, sinasabi natin before pa, natakil na natin dito, may mga pahanap-hanap ng mga me time, may sarili na. Kaya nga, ba't nagkakaroon ng ganun? Ibig sabihin, maaaring sa bagay po na ito, hindi po nakikita na. Yes. You see, because, yun nga tinuro ni Pastor dito sa me time mo, kaya nga, yung me mo, katulad sa Book of Ephesians, sa mga husband, tinuturo Yes. ng Biblia. You see, who should love it yourself, love it your wife. You see, Yes. sinasabi ng Biblia, kung paano mong minamahal ang sarili mo, ganun mo dapat minamahal ang asawa mo. Opo. Bakit? You are one. So, yung me mo, kasama talaga yung asawa mo sa me na yun. Tsaka kung, on another note po, yung me na yun, di ba yung past mo na me, nilibing mo na yun? Yeah. So, dapat hindi na ikaw, Yeah. kundi ang mangunguna sa buhay mo, si Kristo na dapat. Yeah. So, how you look at your wife, like how you look at your husband sa mga wives, how do you look at Christ? How do Christ look at them? Yeah. Diba? Yeah. Basahin ko lang po yung comment ni Ma'am Christy. The Yeah. more that we trust God, the more that we will be able to trust our husband. No more emotional factors involved. Yeah, totoo po yan. Kasi sabi ko nga, alam nyo, minsan, may mga ganun talaga na, at sabi nga na, di na may iwasan, may mga wives talaga na very sensitive, na ultimo, kahit biro na nga lang, parang apektado pa You see? So, dyan pa lang makikita na natin You see, dyan pa lang makikita mo. Kaya this verse, hindi lamang po ito sa naghahanap ng asawa na Right. babae. Kasi wife No, you have to look on this verse para sa mga wives out there. You have to look on this verse na kailangan nyo itong i-preserve sa inyo mismo para hindi kayo mawala doon sa pag-play ng inyong purpose. Kasi ng baka inyong mamaya, role. sir, ganyan lang siya ng ganyan. Oh, di ba you find it a good thing in me? Oh, Gusto yeah. na siya sabihin ng asawa niya, anong ang good sa'yo? Yeah. mahirap Di ba po? mahirap mabatuhan ng ganyan. You see, kaya nga yung sabi ko nga yung mga ungodly attitudes. Yes. Diba? You have to really avoid that. You see, kasi sabi ko nga, if you're not going to avoid that, yun na, papasok na yung sinasabi mo, Marinelli. Anong good dyan? Totoo. Nagger ka nga. Pabebe. Yeah. Diba? Anong good Maghahanap- dyan? Para lagi ka naghahanap ng lambing, lagi ka nagpapansin, gano'n. Alam niyo naman, lalo na, ito, nadadamay sa pag-usapan natin sa mga army officers, sa mga military officers, Yes. Opo, di ba? Sa ulit. Army, Navy, sa branch of service. You see, alam niyo po, imbis na yung comfort, makita na sa inyo, pag uwi, hindi pa, kasama pa kayo sa, gera na nga sa opisina, gera pa Ay, yun po ang sinmention ni Chief of Staff kagabi. Sabi niya, nakikipaglaban na nga yung mga asawa niyo. Sana naman hindi na siya makikipaglaban sa loob ng bahay. Yeah. Yan, ang ibig sabihin is that sa inyong dalawa. Yes. Hindi yung para sa pamilya nyo. Yung laban ng asawa lalaki sa asawa niyang babae na tipo na imbis na, yun na nga may missile pa rin kahit sa loob na ng bahay. Mas matindi po yun kasi wala silang matataguan. Wala kayong bunker. Buti pa dun sa field may bunker. Buti pa doon makakakita. Lalo yung mga nasa labas talaga, nakakita kayo ng mga foxhole ninyo. Diyan sa bahay, hindi kayo pwede magkaroon ng foxhole doon. Unless may housetop. Yun lang. Sinasabi ng proverb na sa rooftop na lang, natakbuhan ninyo. Pero yun ang sinasabi ko mga kapatid. Alam niyo po, ito yung bagay na dapat na ilagay po ninyo sa mga sarili nyo wise. Because for you to be able to catch up with your busy husband, just maintain a good spirit, just maintain that biblical, godly attitude na tinuturo ng Biblia, maintain being the good thing. And so that your husband will always see that he obtains the favor of the Lord through you. Amen. You Balik na naman pala tayo sa good spirit pa rin, sir. Yeah, At the end balik of pa the rin. day.
At babalik pa rin talaga tayo doon. Kasi alam niyo po, ako po, ang sasalita as a husband. You see, I can say that I am obtaining the fear of the Lord through my wife, kay Ma'am Yang. Shout out sa iyo, Ma'am Yang. You see, kasi kaya ko sinasabi yan, it's because of the reason na nakikita ko yung sinasabi ng Biblia that I really find a good thing. Amen. You see, yun yung sinasabi ko po sa inyo. Na alam niyo po mga kapatid, isa yan kasi sinimulan ng Diyos, ito nga sinasabi ko sinimulan ng Diyos yung marriage. Amen. Therefore, the favor of the Lord should remain there. Amen. Dapat nandun lagi yung pabor ng Diyos. At kasi pagka ito po, balik tayo sa pinaka-resulta. Pagka nagkaroon ng pabor ang Diyos, na natili ang pabor ng Diyos sa pagsasama po natin as husband and wife, mga kapatid, mag-i-extend yan sa mga anak po natin. Amen. You see, dyan po yan mag-i-extend. Dyan tayo dyan ka magiging good mother lalo sa inyo pong mga asawa. You see, Amen. bakit? Sino magpapacify? Tinan niyo po, ito na lang, kung hindi po kayo magiging, hindi niyo po susundin, biblically, tinuturo po ng Biblia, to be a good wife. If you're not going to be a good wife, tinan niyo po sino magpapaliwanag sa mga anak ninyo sa kabisihan ng tatay nila? Tama. Kung mismong kayong mga asawa ay galit na galit sa kabisihan ng inyong mga asawa. Asawang lalaki. Di ba, ma'am? Parang napakahirap nun. Sabihin na lang natin, katulad na lang sa amin nun. Si Pastor Rin, lalo na nung panahon pa sa amin na bata pa si Maki, na bagamat tinutulungan ni Pastor Rin si nanay, pero may time, nagigising kami, wala si Pastor. Bakit? Construction dito Yes. Nagmamadali tayo dito, may ginagawa tayo dito. You see, kung sasabihin, sino mo? Alam ba, sabihin namin na, hinahanap ko si tatay, nasa si tatay na, di ano pa, nandun na naman sa church niya. Kung gumanon ano ngayon ang magiging tingin ko sa ministry? Correct. Ano ngayon ang magiging tingin ko sa tatay ko? You see? Correct. You see, ganun din po sa inyo mga wife, lalo sa inyo ma'am. Opo. Sino mag-explain kay JJ, kay Jeremiah, ng kabisihan ng Sir Julian? Ay, Kayo naku. rin naman po. Totoo po. Si Jeremiah specifically, very clingy yan sa daddy niya. Hello, Dad, uwi ka ngayon. Ganun lagi, tumatawag yun every now and then. Tapos, pag hindi siya nakikinig kay Julian, tatawag sasabihin, pag hindi siya nakikinig sa akin, sabi ko, tawagan mo yung daddy mo para ma-explain niya sa'yo kung bakit siya hindi makaka-uwi. Yeah. Totoo po yan kasi, alam nyo, yan nga po yung yan nga po yung dapat na makita po natin. Kaya nga, you cannot separate being a good wife sa being a good mother. Totoo. Sa mundo, pinaghihiwala yan Iba yung papel ng pagiging asawa, iba yung papel ng, hindi po pwede yun. Kaya ka lang na magiging mother kasi naging wife ka Totoo. Tsaka si Mary lang may virgin birth. malaking bagay po talaga yung espiritu ng nanay papunta sa Yeah. anak. Naalala ko po yung nanay ko dati, even though naghiwalay na sila ng tatay ko, lagi niya inuulit sa amin na huwag kayong magalit sa tatay nyo. Lagi Yeah. siyang ganun. So, even on that aspect ng yung pagmamindset sa mga anak. So, imagine kung yun nga, kung sisiraan mo yung asawa mo dahil busy siya, wala na talagang time yung daddy mo sa atin. Mga ganun. Yeah. Diba? Totoo po yan. Imbis na hindi naman yun ay naisip ng bata, magkakaroon tuloy siya Totoo yan. ay, Totoo kulang yan. pala talaga ng time si daddy sa amin. Oo, totoo yan. Kasi, kaya kita nyo po, mawawala talaga yung, pag hindi nyo nagampanan yan, wala na. Pati pag uwi ng asawa po ninyo, pati anak, kaaway na. Totoo, 'di ba? Yeah, kasi saan ba nagki-create yan? Saan ba nagki-create yung mga negative attitudes ng anak sa kanilang mga magulang? You see? So, we have to, number one, bago natin itulak ang impluensya sa social media, sa nakikita sa mundo, merong something sa loob ng tahanan. Amen. You see, yan ang pinaka-priority nating tingnan. At pinaka-priority na i-check natin sarili natin sa marriage natin. Amen. You see, bago natin isisi sa kaka-cellphone mo. Opo. Ganun na lang yung tapon niya yun. Kaka-cellphone mo yan. Kahit sumasakit yung tiyan, kaka-cellphone mo yan. Dapat mata lang yun sa cellphone Nadapa. Yan, kaka-cellphone mo. Bago tayo magsisi ng gano'n. I mean, ang pinapakita lang natin dito, mga kapatid, bago tayo magsisi ng gano'n sa ibang bagay, tingnan muna natin yung marriage natin. Naipakita ba namin, halimbawa sa aming mga husband, napakita ba namin na maayos kaming husband sa nanay ng mga anak namin? Amen. The same thing din. Dahil ngayon ito para sa inyong mga wives. Naging good wife ba kayo sa inyong husband? At Amen. yun ba'y nasumpungan ng mga bata? Amen. Because makikita ng mga bata na si tatay o si nanay, inaalagaan niya talaga si tatay kahit busy-busy. Kahit late umuwi, sinisigurado niya na nandiyan yung pangailangan, ganito. Pag nakita sa inyo po ng mga anak, how good you are as a wife, ay pambihira. Ang laking impact nun.
Amen. Ano pong gagawin nila? Diyan i-develop ng Panginoon sa kanila magkaroon ng good attitude to their mother. Yes. You see? Bakit? Ginagawa ni nanay lahat, inaasikaso na nga kami ni nanay, si tatay kahit ganun busy, inaasikaso niya pa rin. Sino ngayon magbabalik sa mga nanay? Yung mga anak naman. Amen. You see, yan yung sinasabi ko mga kapatid. Kaya, it will always translate to the children. Kaya, mapapanatili natin, even kayong mga wives, you will be able to preserve and keep the favor of the Lord in the home, in the family, in the marriage, if you will always see to it that you will always be the good thing for your husband. Amen. May gusto pa kayong share niyo? Naalala ko lang po na you really have to stay grounded in the church. Kasi pag nawala ka dito sa church, hindi mo maririnig yung mga dapat mong marinig na makapagbabago, makakapag-renew ng isip mo. Araw-araw. That's Araw-araw po yun talaga. Na kahit nga yung ating our family time with God, every day, parang isang buwan umiikot yung Proverbs, laging may bago. Yeah. So, can you imagine kung ikaw yung iniisip mo na lang lagi yung, ay, wala nang time yung husband ko sa akin, hindi na niya ako mahal, siguro may iba na siyang, ikaw na lang talaga yun. Oo, may iba na siyang binibigyan ng time. Ikaw na lang talaga yun sa sarili mo. So, do not let your emotions or the devil play. Lagi nating sinasabi, ay, yung jablo, nadjablo ka. Kahit wala nang ginawa yung jablo sa'yo, kahit sa sarili mo na lang yun actually. Yung sarili mo na lang ba, na emotion mo na finifeed mo sa sarili mo. So, the more we feed negative emotion sa ating mga puso at isipan, the more tayong magiging negative. Pero kung babasahin natin yung Word of God, no matter how busy we are, edi pag-pray natin yung husband natin na hindi na siya maging busy, ganyan. Kasi darating at darating ang panahon, hindi naman yan laging busy. Meron talagang time yan. Tsaka kayo po bilang wife, you find time kung busy siya, edi text mo lang, Han, naiisip kita. O, di ba? Kumain ka na ba? Oh, hindi ganun ako. Alam ko kasi si Julian usually nagsasabi siya ng, Han, bukas busy ako, marami akong ginagawa. Tapos alalahanin ko yan, pag sinabi niyang busy talaga siya the next day, I would make sure na I would find time na iti-text ko siya during kain. Han, tapos na ba event nyo? Kumain ka na ba? Kasi kung tatawagan mo naman, baka hindi niya masagot. So, instead of you thinking na papano mo ikaw mabigyan ng time ng asawa mo, maybe it's time for us na tayo ang mag-isip. Paano natin bigyan ng oras yung busy nating asawa para maalala niya na, ay, oo nga pala, may asawa pala ako dito. O pag uwi niya sa bahay, be sweet to him, prepare mo lagi yung pagkain, ganun. Kailangan mong mag-effort. Sis, kailangan mo mag-effort. Totoo yun kasi, di ba, tinuro din ni Pastor yan sa inyo, ma'am. Opo. Speaking of that, sisigunduhan ko yan, ma'am. Sisigundahan ko yung sinabi niyo yan, ma'am. Yung sinasabi niyo na i-chat, i-text, i-chat man lang yung husband niyo. Because, ano yun alam niyo, kalagitnaan ng ginagawa mo, tapos makakakita ka ng gano'n na alam mong uuwi ka na may nag-asikaso sa'yo doon, meron naghahanap sa'yo doon. Alam mo yun, it is always really overwhelming sa amin ng mga husband. Ito ma'am, ito eksakto to. Nandito to. Sabi ka parang kagabi ma'am, may pagpapagalis yata to ni pastor may pinag-uusapan pa kami doon. Nag-chat sa akin si Ma'am Yang. Yun yung sinasabi, ma'am, if you need anything babe, chat ka lang. Gawa lang ako report card. Ang sweet! Yun yung sinasabi nyo, di ba? Yun yung sinasabi ko. Yung mababasa ko to, may kasama pang picture. Yan yung sinasabi ko. Yung sinasabi ko na ito, yan yung sinasabi natin na masasabi naming mga husband na I really find a good thing. Amen. Yun yung dapat yung ma-maintain, wives. You see? At saka makikita mo, yun namin talagang dyan namin masasabi na talagang na-obtain ko yung favor ng Diyos nung nakita ko yung asawa ko. You see? Yun yung kailangan nyo ma-preserve. Because if you preserve that, I'm telling you, you will preserve your marriage. Amen. You will preserve your marriage. Hindi naman pahihintulutan ng Diyos na masira ang bagay na yan, na nakikita ng Diyos yung ginagawa mo na yan. Yun yung sinasabi mo, ma'am, di ba? Yes. There will be time na hindi busy yung asawa mo. Hindi naman sa lahat ng oras busy yan. Ako naman naniniwala ako doon. Totoo naman yun, ma'am. Wala naman. Kung busy talaga, hindi na matutulog yan. Correct. Di ba? Pero ibig sabihin,
talagang may panahon na hindi yan magiging busy. Na, yun ang sinasabi ko. Na that will be the time na kung saan, yun na nga, sinasabi ko yung hinahanap natin na sweetness, everything, darating at darating yan. Just keep on doing your role as the Bible tells you to do it. Amen. You Just become the good thing. Yeah. And do not do him evil all the days of his life. Yun yung sinasabi talaga na nag-impact sa akin na inuulit-ulit ni Pastor dati na she will do him good and not evil all the days of his life. Alam ko mahirap, pero I have met a lot of women in the military na, alam mo yung, Sir Jao, na pag tinitingnan mo, ano ba naman yan? Nagtitiis pa rin siya dyan. Loko-loko na yung asawa niya. Yeah, totoo yan. Ngayon na-realize ko, na din-discuss natin to, kaya pala, because she is a good thing dun sa asawa niya. So, she stays with her husband. Totoo po yan. Because, tsaka bibigyan sila ng reality. Ang Diyos ay gagawa. At kung meron mang pagkakataon na talagang sa illustration lang, na talagang hindi babaguhin, Diyos ang bahala sa inyo. Why? Amen. Diyos ang bahala sa inyo. At as long as nakikita ng Diyos na ginagawa nyo, yung role nyo to keep the marriage that is very honorable for God. Amen. You see, hindi pa hihintulutan ng Diyos na itong loko-lokong asawa ay talagang basta lang sirain yun. Totoo. You see? Totoo. Kaya nga sabi ko, it's the preservation of the marriage. Ito, kaya tayo may mga ganitong topic is for the preservation of the marriage against sa tinuturo ng mundo na pag hindi na kayo compatible, hindi na kayo nagkakasundo, hiwalayan mo na. Oo, totoo. You see? Kaya nagpapasa ng divorce because wala silang nakikitang hope of maayos yung marriage. Totoo. At kung bakit naman gano'n? Because the world defines marriage by its own. Ibig ko sabihin, dinidefine na kasi tinuturuan ng mundo na i-define yung marriage sa sarili nilang pangunawa. Hindi ayon sa kaisipan na nag-originate ng marriage. Nalulungkot po nga ako kasi meron po akong kaibigan sa US na twice na siya nag-divorce. Ngayon, Twice? parang, twice na. Para maging hobby niya na yun. Opo. Yung una niyang divorce dito, kasi loko-loko yung husband niya. So, nag-asawa siya ulit. Nako, loko-loko ulit. Binubugbog siya. Ganyan. So, yung pangatlo, parang longing siya ba? So, nung minsan nakausap ko siya, sabi ko, alam niyo po, sabi ko, I think you should fill in mo yung isip mo at puso mo sa Panginoon para po hindi na ikaw maghanap. Kasi parang, papasok ka pa ba sa pangatlo? Di ka pa nadala. Parang grabe sila kasi 'di ba, uso nga dun sa kanila. So, sana sa mga kabataang nakikinig, wag niyong gawing trending yung divorce or paghiwalay. Kasi ang lungkot-lungkot po, kawawa po yung mga bata. And kawawa ikaw kasi 'di ba, parang broken ka. Yeah. Wherein you can always find comfort in the Lord. Na pag unahin mo yung Panginoon sa buhay mo, wala kang reason para malungkot. Yung kaligtasan pa lang na binigay sa iyo ng Diyos, it's already more than reason for you na mag-celebrate sa buhay. Yeah, that's it. So, ba't ka malulungkot, diba? So, kung sabihin mo, nagtitiis kasi ako dyan sa asawa ko, ay nako, makinig ka sa iba, ang daming mas nagtitiis sa iyo. Yun nga, kaya nga tayo nagbibigay ng mga guest tayo dito, mga illustration. It's because, baka akala natin, worst na yung sa atin, yung pala may worst pang iba. Opo, katulad ng isang guest natin, diba, na hindi ko makalimutan, na imagine mo, sinulwin niya pa yung kabit ng asawa niya na buntis. Totoo po yan. Na nakitira sa bahay nila. Dinalan pa sa bahay nila. Tingnan nga natin. Shout out, Ma'am Jo. Ay, Ma'am Jo. Hindi dinala, sir, doon talaga nakatira yun. Hindi niya pa nabisto. Hindi lang yun one day. Months pinatira dun sa bahay nila. Totoo naman yun. Kasi hindi naman basta-basta lang na isahan lang yun. Diba? Na parang grabe. So, kung iisipin mo yun, meron pa bang mas masakit doon na niloko ka harap-harapan ng asawa mo? So, yung mga lessons learned natin, this will keep us from preserving our marriage and really, yung pagiging busy, actually, konting bagay lang yan, maliit lang yan, huwag mong palakihin. Kasi feeling mo kasi na tinakluban ka na ng mundo dahil wala na siyang time sa'yo. Yeah. Kung walang time ang asawa mo sa'yo, spend time with the Lord. Yeah. Spend time with the Lord. Magbasa ka ng Bible,
mag-aral ka, makinig ulit sa preaching, pumunta ka sa church, maraming ginagawa dito para mabisi ka, wala kang maisip na kung ano-ano. Yeah. Kasi 'di ba sabi po sa Bible, an idle mind is a devil's workshop. Yeah, so totoo po don't yan. let it be a devil's workshop yung isip natin. Yeah, totoo yan. Kaya nga, alam niyo po mga kapatid, para sa mga asawa, matindi yung blessing, matindi yung role ninyo, may matinding papel po yan on keeping our marriage. Amen. Napaka-importante yan. Kaya nga, it doesn't matter what kind of anumang job o anumang ginagawa ng asawa po ninyo na meron talagang pinagkakabisihan po niya, as long as you are performing your role, you see, you'll be able, as a wife, biblically, yung pag-catch up mo sa asawa mo, it will all be biblical. It will Amen. all be scriptural. It will all be a blessed way of catching up with your busy husband. Amen. Kaya nga, yung pagka nagampanan nyo po yung papel po na yan, mga kapatid, yun yung sinasabi natin wag nyo pong abangan yung reward at balik ng asawa ninyo. Yes. Mas mabigat mag-reward ang Diyos. Amen. Totoo. Hindi po namin kaya ang totoo po niyan, hindi namin kayang suklian pag sinunod nyo yung papel na tinuturo ninyo na tinuturo ng Biblia. You see, only God can reward you for that. It's because, kumbaga, ano lang kami, anong tawag natin sa prizes, mga consolation lang yun sa amin. prize. You see, yung sa grand prize yan, sa Diyos, bakit? Siya yung nagbigay ng responsibility na yan sa inyo. And I Hindi think naman it po kami. applies sa lahat, Sir Jao, Yeah, sa yeah. lahat ng role mo sa buhay. Yeah. Na you don't expect anything in Yeah, return. totoo po yan. Yung totoong pagsiservisyo, dahil alam mo, tinawag ka ng Diyos na gawin niyang partikular na bagay na Yeah, yan. totoo po yan. Oo. Kasi kaya nga hindi tayo naniniwala sa give and take. Yes, Hindi tayo yes. naniniwala sa ganyang prinsipyo. Imagine nilo kung Diyos ang nag-apply niyan. Patay na tayo. Dito, wala na tayo. Bakit hindi na tayo nagsasama-sama ngayon? Diba? Kung ultimong Diyos nga, hindi naghanap ng kapalit sa atin Hindi nga siya nag-expect na lahat ay tatanggap Pero yet, He suffered what He's not supposed to suffer for us. Amen. You see, He died on the cross. Hindi lamang yun. On the way to the cross, grabe ang kanyang dinanas. Mga kapatid, pinili niyang gawin yun para sa atin. Without expecting, siya mismo nagsabi na sa Biblia natin mismo, hindi lahat ay maliligtas. Amen. Hindi lahat ay tatanggap sa kanya. Kung tutusin, luging-lugi siya nun, Pakalain mo, gagawin ko na nga ito sa inyo. Diyos na ako, gagawin ko. Bumaba na nga ako. Yun lang nga lang pagbaba ko sa inyo Hindi na kayo karapat-dapat Iniligtas ko pa kayo. You see? Kung titingnan lang natin, kung sabi na, ito for illustration lang kung kakarnalin lang ang Diyos sa pag-iisip pwede yung gano'n na mangyari. Niligtas ko na nga, hindi nyo pa ako tinanggap. Diba? Kaya ko sinasabi sa inyo yan, nag-set na ng example ang Panginoon Jesucristo. Nag-set na ng example ang Diyos who established the marriage. Amen. Who originated. Siya nagsimula ng marriage. Amen. Kung sinet niya yon, kaya nga makikita natin, pagdating sa Book of Ephesians, kung paano niya minamahal ang kanyang simbahan, the same thing din ang role natin. Kaya nga Yes. sinasabi ko po mga kapatid, yun na nga lang, sa church na nga lang, ma'am Di ba? Alam din naman ng Panginoon Jesucristo na hindi lahat na nagiging miyembro ng simbahan niya ay mag-i-stand. Amen. He knows that. You see, alam niya kung sino yung nandito lang sa simbahan to compromise. Alam niya yun. But again, anong ginawa ng Panginoon? Amen. Inetsapwera ba tayo? Di ka naman alis ka nga dito. Yeah. Wala naman Totoo. You see, He keeps on doing it for us. So, ganun din, pinapakita ko lang po sa inyo na lahat ay sinimulan ng Diyos. Kaya nga po Amen. yung pinag-uusapan natin, nabiyanggit ni Mama Marinelli, na hindi nyo kailangan hanapin pa, alam mo yan, sobrang busy mo dyan, ito na yung ginagawa ko, at the end of the day, wala ka man lang pasabi, nakarap, pinag-usapan natin to, wala ka man lang ni chan dyan, ni hi, ni hoy, pagbasok mo sa trabaho mo, tuloy-tuloy ka na, parang wala kang asawa. Alam niyo, pag binitaw na po natin lahat yan, mga kapatid, how can we say that the husband find it a good thing? Totoo. How can you say that your husband obtained favor from the Lord nung napangasawa ka niya? Kung ganyan ang attitude mo. Amen. You see, Amen. sasabihin na naman natin yan, siya naman ang may kadahilanan. No, wag niyo pong gawing basihan yung pagiging busy ng asawa niyo para magkaroon kayo ng negative attitude at hindi gawin ang inyong papel bilang asawang babae. No, Amen. wag po yung busy husband ang gawin yung basihan. Ang gawin yung basihan kung bakit kailangan pa rin kayong manatiling good wife
to your busy husband, it's because yung salita ng Diyos. Amen. Yun yung pag-uutos ng Panginoon Jesucristo at itinuturo ng salita ng Diyos. Amen. You see? And from there, sabi ko nga, catching up with your busy husband will never be hard for you. Yes. But rather, tama. you will enjoy it because it's part of your role. Yeah, exactly po. Yung kumbaga tanggapin mo na parte 'yon ng role mo bilang asawa. That's right. Na mag-adjust para sa asawa mong lalaki. Dahil 'yun ang binigay sa iyo ng Diyos. So embrace it fully. Kasi pag Yeah. na-embrace mo at naintindihan na ito na talaga yung role ko, ganyan. Kasi at first po nga yung imagine niyo po nung unang nung kinasal kami, unang pagdating ko dun dahil susunod na ako sa assignment niya sa Palawan. Nung gabing yun, aalis sa operations, 5 days or 1 week mawawala. Nung unang gabi, ang lakas ng ulan. I was 23 years old. Umiiyak talaga ako, sir. Umiiyak ako. Sabi ko, ano ba itong napasok ko? Bago kasal ka. Ako, may pinapanood akong meron akong pinapanood na alam nila, Pastor Lilian, tsaka nila nakikwento ko, may pinapanood akong series ng SEAL Team. Opo. Series po yun Series pinapanood ko before. Natapos ko na. Pero nakikita ko yung sinasabi nyo na yan Mismo ultimong yung kasal na yun Nagkakasal bigla na magre-ring yung kanilang mga gadget at yung kanilang office pinapatawag na sila. Totoo po. Siya, kinasal kami ng July 5. Nag-leave siya between June to that month, 15 days or 17 days. Basta after 2 days na kasal namin, alis na siya. Yep. So, hindi kami nagkita, di ba? Yeah. So, excited ako kasi magkikita kami. Unang araw, pagdating ko, aalis. Kung hindi ko inayos yung puso ko. Yeah. Talagang, alam mo, maalala ko, sabi ni Sir Roy, kasi syempre si Sir Roy, ang common friend namin, sabi ko, Sir Roy, wala dito si Juliet, kakarating ko lang. Sabi niya, Day, part yan ng pinakasalan mo. Welcome to the military world. Ha? So, can you imagine? I was so young that time. So, kung hindi nag-intervene ng Panginoon during the time, hindi pa ako masyado nagbabasa ng Bible, hindi pa ako dito nag-church. But I was really thankful na there were people na send on our way na nagtulong na na-explain sa akin, na intindihin yung kabisihan ng mga asawa. That's right. Sir, basahin ko lang yung comment ni Ma'am Cynthia. Sige, ma'am. We need to trust our husband and still we need to be vigilant. For Satan is like a roaring lion seeking whom he may devour. Pray, pray, and pray. Amen. Yeah. Amen. Napaka-importante po talaga yan. Kasi sabi ko nga, nandiyan dyan lahat nagsisimula Kapag hindi ka talaga hindi mo talaga aayusin, yun yung pinag-usapan natin kanina, hindi mo iisipin ang bagay po na ito na ginamit nating talata, pagdating po dito, talagang, you will have a hard time to catch up with your busy. Mahirap talaga. Mahirap if you will not accept that role. Mahirap po. Mahirap. During the time, magpapasalamat na po ako kasi parang bago pa lang ako na born again. So parang fire up ako. Iniiyak ko lang pero I know that the Lord was with me. Yeah. Paano kung hindi ka marunong or hindi mo alam yung mga word of God that time. Yeah. So, ka talaga, semplang ka talaga. Uuwi na ako. Wala naman dito yung asawa ko. Buti ma'am, sariwang-sariwa pa sa'yo, no? Kasi bagong Kristiyano ka ba? Oo, Kumbaga, bago kasi. totoo yun Fired na fired ka, lahat ng absorb yan Oo. Diba? Medyo wala pa tayo dun sa panahon niya, pag matagal ka na, medyo parang yung salita ng Diyos, common na lang sa'yo. Kaya wala nang bigat Unlike pag bago kang Kristiyano, absorb mo lahat. Totoo. Kasi buti dun sumakto. Kaya Dun siya umakto. timing ng Diyos. Timing Amen. talaga ng Diyos. Totoo po. Yan po, totoo yun. Kasi ang hirap nun yung uuwi ka, tapos magkikita na lang kayo. Hindi pa rin pala. Isa prank. Isa prank talaga. Sinundo ka lang sa airport. Han, may operation pala kami. Kakarating ko lang. Sana next week na ako dumating para nandyan ka naman. Sabi niya, paano yan? Ngayon lang nilabas yung order. Gusto ko talagang, tapos wala pa akong kilala. Kasi kakarating ko lang, di ba? Tama naman ito sinabi dito ni brother, Alfonso Vera. Blessed ka naman. Pasalamatan mo na, busy yung husband mo. Kaysa naman, mag-catch up ka with a lazy husband. Yun lang. Totoo na. Mas gustuhin nyo na mag-catch up sa busy husband kaysa sa lazy husband. Mas malaki problema kung puro ML lang yung asawa nyo. Patay. Shoutout sa mga bagong, Nako. tawag na yun? Gen X, ano ba yan? Sa mga bagong, sa New Testament, husband and wives, di ba? Yung mga bata-bata pa ngayon na, shout out sa inyo.
Mahirap pagka mas masakit sa ulo. Buti yung nagtatrabaho, at least alam nyo, nagtatrabaho yung asawa nyo, kaysa naman yung asawa nyo nag-ML lang. At sabi rin po ni Ma'am Lisa, hindi po pwedeng pride ang pairalin sa Yeah. mag-asawa kasi gulo po talaga. Kailangan nandun po yung humility. Yeah, that's right. Amen. That's right. Kaya again, inuulit ko po, para sa mga wives out there, ito lang masasabi ko sa pagtatapos natin itong episode natin na before we close, isa lang masasabi ko, you are blessed to be in that position. Maring sabihin natin na, hindi mo lang alam, sir, kung anong pinagdadarasan ko bilang isang asawang babae. Hindi ko alam, pero alam ng Diyos. Amen. Kaya ko po sinasabi sa inyo yan, kasi ang binabasihan ko lang ay yung salita ng Diyos. Amen. Na hindi lahat ay talagang nandiyan man sa ganyang kalagayan. Sabihin na natin hindi para sa iyo, hindi pa, pero ilapit mo sa Diyos. Amen. Makaling sa kabisihan, sa business ng husband mo, nagkakaroon ka ng problema, sabi nga ni Ma'am Marinelli kanina, i-take mo yan personal. Wag mo muna isisi yan sa kabisihan ng asawa mo. I-check mo muna yung sarili mo. Kasi nagbigay ng responsibility to be a wife sa inyo, Diyos. Amen. Kaya, Diyos ang kausapin mo. Kung nagkakaroon ka na ng hard time on catching up, kausapin mo yung Diyos. Bago mo bungangaan yung asawa mo na wala ka ng panahon sa amin, kausapin mo yung nagbigay sa'yo ng responsibility. Amen. Kausapin mo yung naglagay sa'yo ng role na yan. Amen. And I guarantee you will be able to catch up spiritually with your busy husband. Amen. Ma'am Marinelli, final bago words. po ako mag-final words, basahin ko lang ang Yes, comment sige ni po. Ma'am Laila. 14 years here praying for my unsaved husband. And I thank the Lord na unti-unti na pong sinasagot ang prayers Amen. ko. 14 years. Wow. Wow. Maraming mga narinig na bakit daw po ako nagtiis, bakit daw hindi ko hiniwalayan. Pinili ko kasi ito. At ito ay ang consequences ng nagawa ko. Di ko po siya hiniwalayan, basta iniyak ko na lang sa Panginoon. Now, my husband, unti-unti nang nag-grow at praying unti-unti na po at praying na mag-grow na rin siya. Amen. Amen. Continue praying, Ma'am Laila, and we'll also be praying for you we'll po. pray for you, ma'am. Maraming salamat po ulit sa lahat ng mga nanood, and I think related yung sinasabi na good thing, ito yata yung price ng good thing. Who can find a virtuous woman, Yeah. for her price is far above Yan, rubies. sinasabi natin kanina, ma'am. The heart, Precious. the heart of her husband that fully safely trust in her, so that he shall have no need of spoil. And yun nga, i-remind natin na we will do our husband good and not evil all the days of her life. Na etong Proverbs po, let's put it in our heart, gawin nating I. Yung she, palitan natin ng I. Amen. I will do him good, not evil. Amen. All the days of my life. Para po, mas ma-personalized yung pag-iintindi natin. Alam niyo po, Amen. nagpapasalamat ako for this program talaga. Kasi every time na may mga every time na may mga mga problems na nag-arise sa relationship namin, naaalala ko talaga lagi yung dinidiscuss dito na parang ang hirap naman kung hindi ko i-apply yung mga narinig ko. Andun ako first hand kong naririnig yung mga tinuturo dito sa pulpito at dito sa studio, sa program na to. So, salamat po sa lahat ng mga naging guest namin. Amen. Salamat kay Sir Jao, kay Pastor Hill, sa lahat ng mga naging panauhin rin po dito at mga tagapagsalita. We'll learn a lot from them. And sana rin po kayo, matuto rin po kayo. And kung meron po kayong tanong, don't hesitate to approach us pagka nagkita tayo sa simbahan. Kung may mga nahihiya kayong i-post dyan sa sa GC, dito sa Facebook kasi nakikita yung pangalan nyo, diba? Pwede nyo pong i-discuss and perhaps we can discuss more about it and we learn from you, diba? Amen. And sa lahat po ng may mga busy husband, patuloy lang po tayong manalangin dahil wag po tayong mawala ng pag-asa and let us all give it back to God kasi siya naman ang naglagay sa atin dito. So, ipaubayan natin sa Diyos ang lahat. Yeah, sabi po ni Ma'am Leila, nag-a-attend na taga-PMA CBBC pala po sila. Nag-a-attend na po sila ngayon sa PMA CBBC. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. And again, mga kapatid, tandaan nyo po, yan yung sinasabi natin. This program is not just for entertainment purposes only. Ang pinakalayunin natin dito, lahat tayo ay mapaalalahanan at lahat tayo bumalik sa disenyo ng Diyos, ng marriage, sa disenyo ng Diyos
ng family at magkaroon tayo, bumalik tayo sa close na relationship natin sa Panginoon. Again, mga kapatid, maraming salamat po sa inyong pong pagsubaybay sa atin pong week starter episode ng The Baptist Lunch. How to catch up with your busy husband. Just always think of God and always making sure that you will do your role spiritually and biblically. And tandaan po natin mga kapatid, para sa mga wise out there, inilagay kayo dyan ng Panginoon, may purpose ang Panginoon, alam ng Diyos ang ginagawa niya sa inyo. Alright? So muli, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay, sa lahat ng viewers namin, worldwide, nationwide, and to all the mothers out there and wives in South, North, East, and West Corner, maraming salamat. On top of all of this, lagi namin sinasabing, to God be the glory. Goodbye! Amen.